Maligayang pakikinig dito sa ating programang Mini Bible College. Ipagpapatuloy natin sa araw na ito ang espesyal na pag-aaral na dinisenyo para matulungan ka na mas maintindihan ang pinakamahalagang aklat sa mundo, ang salita ng Diyos. Pinasasalamatan ka namin dahil plinano mong samahan kami sa bawat araw habang sama-sama at masusi nating pinag-aaralan ng salita ng Diyos at matutunan kung papaano maipamuhay ang mga katotohanan nito. Ang klaseng ito at ang Mini Bible College ay nag-aalok sa inyo ng pagkakataong mapag-aralan ng banal na kasulatan, gaya ng isang kursong ipinagkakaloob sa isang seminaryo. Ito na ang ating guro na tutulong sa atin upang maintindihan ang marami sa mga mahihirap na bagay na matatagpuan sa salita ng Diyos at ang punong tema nito, ang pagtubos ng Diyos sa makasalanang tao. Pakinggan na natin ang pangalawang aralin, ang layunin ng salita ng Diyos. Mula sa Mini Bible College, atin ang pakinggan ang mga turo ng ating guro na si Pastor Dick Woodward sa Saling Tagalog, na ihahatid sa atin ni Pastor John Halley. Gaya ng pagtuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad tungkol po sa salita ng Diyos na nagbukas sa kanilang pangunawa sa unang pagkakataon, nais din po namin ibahagi sa inyo bago natin siyasatin ang 66 na aklat dito po sa Biblia. Ang ilang mga katotohanan ukol po sa salita ng Diyos na inaasahan po namin makakatulong sa inyo habang pinapag-aralan po natin ito. Binabati ko po kayo sa isa na namang pag-aaral dito po sa Mini Bible College upang maging bahagi sa pinakamahalagang katuruan sa mga pinakamahalagang aklat sa buong mundo, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Nais ko pong ibahagi sa sandaling ito ang ilan sa mga katotohanan na ibinahagi ni Jesus sa mga alagad niya. Sa aklat po ng Lucas, kabanatang 24, doon ay mababasa mo ang ilan sa mga kawili-wiling salita. Panatilihin po sa isipan na pinag-uusapan po natin dito ang pananaw para po sa salita ng Diyos na makakatulong sa atin upang maunawaan po natin ito. Si Jesus po ay muling nabuhay at siya ay naglakad kasama ang kaniyang dalawang alagad sa daan patungo po sa Emmaus. Siya po ay hindi nila nakilala bilang si Jesus, ngunit alam po ng Panginoon na sila ay lubhang nalulumbay at walang sigla dahil sa pagkakapako ng inaasahan nilang Misayas. Sinabihan niya sila ng ganito dahil sa hindi nila lubos na pagkakaalam sa kasulatan na nagsasabing kayo ay mga mangmang, napakahirap ninyong paniwalaan ang mga isinulat ng mga propeta sa kasulatan. Hindi ba malinaw na nakuha na ng Misayas ang pagtitiis ng lahat ng ito bago pa siya papasok sa sandali ng kanyang kaluwalhatian? Pakinggan po ninyo ito mga kaibigan. Pagkatapos sumipi si Jesus ng mga talata mula po sa sulat ng mga propeta, mula po sa aklat ng Heneses at sa buong kasulatan. At sa buong kasulatan, ipinapaliwanag niya ang kahulugan ng mga talata at kung ano ang sinasabi nito tungkol po sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi ba ninyo naaalala ang sinabi ko sa inyo na lahat ng naisulat tungkol sa akin ni Moises at ng mga propeta at mula sa mga salmo ay kailangang matupad? At binuksan niya ang kanilang isipan upang maintindihan nila ang kasulatan. Ang katotohanan ito na ibinahagi ni Jesus sa kanyang mga alagad ay tunay po na nagbukas ng kasulatan sa kanila. Ito lamang po iyon, sinabi po ni Jesus, ang lahat ng kasulatan ay tungkol sa akin. Ang katotohanan ito ang nagbukas ng kasulatan para po sa mga alagad niya. Sa ikalimang kabanata naman po, ayon kay Juan, talatang 39 at maging sa talatang 40, sinabi din po ni Jesus ang ganoon sa mga relihiyosong leader sa kapanahunan niya. Nakikipagtalo sila sa kanya ukol po sa kanyang sinasabi tungkol sa kanyang sarili at sinabi niya sa kanila na hindi kayo nagkukulang ng patunay. Kung nais ninyong paniwalaan na ako ang Mesyas, magkakaroon kayo ng maraming patunay. At inisa-isa niya ang napakaraming ebidensya gaya po ng sinabi ni Juan Bautista na lubhang sumusuporta kay Jesus. Nariyan din po ang sinabi ng Ama sa araw po ng kanyang pagbabautismo. Nariyan din po ang mga himala na kanyang ginawa.
Sinabi niya, kayo ay mga dalubhasa sa salita ng Diyos. Lagi ninyong sinasaliksik ang kasulatan dahil iniisip ninyo na ang pagiging dalubhasa sa salita ng Diyos ang makapagbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Sinabi po niya, lahat ng kasulatan ay nakaturo sa akin at ayaw ninyong lumapit sa akin para mabigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Ang pahayag na ito na nagsasabing lahat ng kasulatan ay nakaturo sa akin, sinabi po ni Oswald Chambers, ay ang talatang susi sa buong salita ng Diyos. Ipinapakita po ng talatang ito kung kanino patungkol ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay patungkol kay Jesus. Ito po ang katotohanang ibinahagi ni Jesus sa mga alagad. Binuksan nito ang buong salita ng Diyos para po sa kanila. May 4 po na layunin ang salita ng Diyos na nais ko pong ibahagi sa inyo sa mga sandaling ito. Ang una po sa mga layuning ito ay ito: ipahayag si Jesucristo bilang tagapagligtas at manunubos ng mundo. Ito po ang unang layunin ng salita ng Diyos, upang maipahayag sa atin si Jesus bilang tagapagligtas at manunubos ng mundo. Sinasabi po sa atin sa lumang tipan, si Jesus ay darating, at sinasabi po sa atin sa bagong tipan, si Jesus ay dumating na. Nais po ng salita ng Diyos na ipahayag sa atin ang kasaysayan ng kanyang pagdating. Ang pangalawang layunin naman po ng salita ng Diyos ay ang ituro ang kasaysayan ng manunubos at ang pagtubos o ang kasaysayan ng tagapagligtas o ang kaligtasang dumating sa pamamagitan po niya. Ito ay isang kapanapanabik na bagay tungkol po sa salita ng Diyos. Habang pinapag-aralan po natin ito, pansinin po ninyo ang laki ng espasyo na inilalaan sa iba't ibang paksa sa salita ng Diyos. Sa palagay ko po ay magbibigay ito sa atin ng pangunawa ukol po sa layunin mismo ng salita ng Diyos. Kung ano ang totoo tungkol dito at kung ano ang hindi. Bilang halimbawa, tingnan po natin ang 4 na talambuhay ni Jesus dito po sa Bagong Tipan, sa Mateo, Marcos, Lucas at maging sa Juan. Kung pagsasama-samahin ang bilang ng mga kabanata sa 4 na aklat na ito, makukuha mo ang kabuuang bilang na 89 na mga kabanata. Mayroon tayong kabuuang bilang na 89 na kabanata sa 4 po na ebanghelyo. 4 na kabanata sa kabuuang 89 na kabanata ay tungkol po sa kapanganakan at unang 3 taon sa buhay ni Jesus. 85 kabanata naman ay tungkol sa 3 huling taon ng buhay ni Jesus. 27 kabanata naman ay tungkol sa huling linggo sa buhay po ni Jesus. Inilalahad po sa atin ng mga ebanghelyo ang talambuhay ni Jesus. Kung anong aspeto ng buhay ni Jesus ang mas mahalaga sa mga sumulat po nito. Ang kanyang kapanganakan, ang unang 30 taon o ang huling 3 taon ng kanyang ministeryo. Lalong-lalo na po ang huling linggo nang siya ay mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay mula sa mga patay. Kung isasalang-alang mo ang laki ng espasyo na inilaan ng 4 na ebanghelyo sa iba't ibang bahagi po ng buhay ni Jesus, hindi ka mahihirapang umabot sa ganitong konklusyon. Ang huling linggo ng kanyang buhay ay halos 7 beses na mas mahalaga kaysa sa kanyang kapanganakan at unang 30 taon ng kanyang buhay. Napakahalaga po para sa atin ang Pasko, kapanganakan ni Jesus. Sa salita ng Diyos, napakahalaga ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Halos kalahati po ng mga kabanata ng Ebanghelyo ni Juan ay nailaan sa kapanganakan. Unang 30 taon at 3 taon na ministeryo ni Jesus. Ang natitirang kalahati ay nailaan sa huling linggo ng buhay ng ating Panginoon. Hinati ni Juan ang kanyang Ebanghelyo sa gitna. Kalahati ay sumakop sa unang 30 taon ng buhay ng Panginoon, kalakip ang kanyang 3 taong ministeryo. Ang natitirang kalahati ay sumakop po sa huling linggo ni Jesus na tinatawag nating mahal na araw. Kaya ano ang mahalaga sa buhay na naiulat sa atin? Ang mga ebanghelyo ay hindi lamang basta talambuhay. Ang mga ito ay espesyal na talambuhay. Ano ang masasabi mo sa talambuhay ni Abraham Lincoln
Unang alinbang sikat na tao sa kasaysayan na walang sinabi tungkol sa kanyang kapanganakan at sa unang 30 taon ng kanyang buhay. Dalawa po sa mga ebanghelyo ay walang binanggit tungkol sa kapanganakan at ng unang 30 taon ng kanyang buhay. Makikita mo ang mga talambuhay na ito ay naisulat dahil may nais silang sabihin. Sinasabi nila sa atin na si Jesus ay dumating na at ito ang dahilan kung bakit siya ay dumating. Naparito siya upang sa huling linggo na kung kailan siya ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay para patunayan na siya nga ay ganap na Diyos. Habang nadidiscover mo ang sukat ng espasyo ng salita ng Diyos na inilalaan sa iba't ibang mga paksa, pansinin mo ito. May 1,189 na mga kabanata sa buong salita po ng Diyos. 11 sa mga kabanatang ito ay nailaan sa kasaysayan ng sangsinukob, ang kasaysayan ng mundo, ang kasaysayan ng tao, lalaki at babae, ang kasaysayan ng wika, ang kasaysayan ng kasamaan, kasaysayan ng lahat ng mga sibilisadong tao na nais ng Diyos na ipaalam sa atin. Lahat ng ito ay nabanggit sa unang 11 kabanata dito po sa salita ng Diyos. Sa aklat po ng Heneses, pagdating mo sa 12 kabanata, makikilala mo ang isang lalaki na pinangalan ng Abraham. Magmula po sa Heneses kabanata 12 hanggang sa aklat po ng Pahayag kabanatang 22 na binubuo po ng 1,178 kabanata. Ang lahat ng ito ay tungkol kay Abraham at kanyang mga inapo, lalo na ang kanyang inapo sa pamamagitan po niya. Ang lahat ng mga bansa sa mundo ay mapagpapala, walang iba kundi ang Mesyas, ang Panginoong Jesucristo. Ang salita ng Diyos ay tunay po na nakatuon sa 2,000 taong kasaysayan ng mga Hebreo. Hindi layunin ng salita ng Diyos ang maging aklat aralin para po sa paglalang. Ang sabihin sa atin ang lahat patungkol sa sansinukob, papaano nagkaroon ng mundo, papaano nagkaroon ng tao. Hindi ito kasaysayan ng sibilisasyon. Interesado lamang ang salita ng Diyos sa isang bagay. Interesado ito sa kaligtasan, interesado ito sa pagsasabi sa atin kung papaano dumating ang kaligtasan, kung papaano dumating ang tagapagligtas. Kaya naman narating ito agad si Abraham. Magmula kay Abraham hanggang kay Kristo, ito ang nilalaman ng salita ng Diyos. Ito ang nilalaman ng 2,000 taon ng kasaysayan ng salita ng Diyos. Ang pangatlong halimbawa ukol po sa sukat ng espasyo na inilaan sa isang bagay ay ang obserbasyong ito. Pansinin po ang haba ng bagong tipan at ng lumang tipan. Ang bagong tipan ay may 260 kabanata. Ang lumang tipan naman ay may 929 na mga kabanata. Yamang ang Diyos ay maingat sa sukat ng espasyo na kanyang inilalaan. Di mo ba naisip na mas marami siyang gustong sabihin sa lumang tipan dahil ito ay binubuo ng 929 na mga kabanata? Ang bagong tipan ay mayroon lamang 260 kabanata, ngunit may mga tao na nagsasabing hindi ako interesado sa lumang tipan. Ang lumang tipan, iyan lamang ang lumang salita ng Diyos. Wala akong pakialam sa anumang bagay tungkol sa lumang tipan, ibigay mo lang sa akin ang bagong tipan. Kung atin pong sisiyasatin ang lumang tipan, at pagkatapos ay siyasatin din natin ang bagong tipan, may mga tao na magsasabi sa atin, sabihan mo ako kapag nasa bagong tipan ka na at sasamahan kita. Wala akong pakialam sa lumang tipan. Maaring ganun po ang sabihin ng ilan. Lubos po akong naniniwala na ang lumang tipan ay dalisay na salita ng Diyos. At sa 929 na mga kabanata, maraming sinasabi sa atin ng Diyos. Umaasa akong ang lumang tipan ay hindi saradong aklat para sa iyo. May mga bagay na ibinahagi si Jesus sa mga alagad para buksan ang kanilang pangunawa tungkol sa salita ng Diyos. Muli ayon po kay Apostol Pablo, ang susunod at lubhang mahalagang layunin ng salita ng Diyos ay upang ipagkaloob ng Diyos sa atin ang salita niya sa pamamagitan ng inspirasyon upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. May tunay na kahulugan kung bakit masasabi natin ito. Ang salita ng Diyos ay hindi isinulat para sa mga hindi mananampalataya. Ang salita ng Diyos ay isinulat
para sa mga mananampalataya. Ang salita ng Diyos ay isinulat para sa mga lalaki, sa mga babae na nais maging mga lingkod ng Diyos. May nais ipagawa sa iyo ang Diyos na magbibigay puri sa Kanya at upang maihanda kayo para sa gawain ito. Ibinigay niya ang 66 na mga aklat na naglalaman ng mga katotohanang nais niyang malaman mo. Ang huling layunin po ay makikita nating binigyan ng diin sa Ebanghelyo ni Juan na isinulat para po sa mga hindi mananampalataya. Nang isinulat po ni Juan ang pang-apat na Ebanghelyo, sinabi po niya ang ganito, "Marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito. Ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya." Nais po ni Juan na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Nang ibig pong sabihin ang kalidad at antas ng buhay na ninanais ng Diyos para po sa atin. At dahil sa hangaring iyan, nais po ni Juan na malaman natin na si Jesus ay naparito at nais niyang makilala po natin siya. Nais din po ni Juan na malaman natin kung ano ang pananampalataya. Kaya naman sinabi niya, "Isinulat ko ang mga bagay na ito tungkol kay Jesus upang sa ganoon kayo na hindi naniniwala ay magsuri ng talaan ng mga himalang ito na ginawa ni Jesus upang maniwala kayo na si Jesus, ang makasaysayang Jesus, ay ang Kristo. Kung paniniwalaan po ninyo ito, kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Ito lamang po ang tanging aklat sa salita ng Diyos na isinulat para sa mga hindi mananampalataya. Sa palagay ko po, maaari nating sumahin ang huling layunin sa pamamagitan po ng pagsabi ng ganito. Ang Diyos ay mayroon lamang nag-iisang mensahe para po sa mga hindi mananampalataya ayon sa salita ng Diyos, at ang mensaheng ito ay ganito: magsisi kayo at paniwalaan ang mabuting balita. Pagkatapos magsisi at maniwala sa mabuting balita, ang hindi mananampalataya, ang Diyos ay mayroong 66 na banal na aklat na punong-puno ng katotohanan para po sa mananampalataya. Kaya meron pong 4 na layunin ang salita ng Diyos. Ipahayag ang kasaysayan ni Kristo, ang hindi mananampalataya ay maniwala kay Kristo, at ang mananampalataya ay maging ganap. Ngayon nais ko pong magsalita ng maiksi lamang tungkol po sa kasaysayan ng salita ng Diyos. Iniisip ko lang po kung kaya mong sagutin ang tanong na ito. Sino ang mga taong sumulat sa mga aklat ng Diyos? Kailan nila ito isinulat? Saan nila ito isinulat? Anong wika ang ginamit nila? Mayroon ba tayong mga orihinal na manuskrito kung saan sumulat ang mga taong ito? Sino ang nag-alaga ng mga aklat na ito para sa atin? Sino ang namili ng mga aklat na ito at pinagsama-sama para maging isang maliit na banal na aklat? Sino ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga taong ito para mamili? Kailan ginawa ang pamimili? Sino ang mga taong nag-ipon ng mga aklat na ito at inayos ang salita ng Diyos gaya po ng ayos nito sa panahon po natin ngayon? Mayroon pong iba't ibang uri ng mga tanong gaya po ng mga ito na itinatanong sa iyo ng mga tao tungkol sa salita ng Diyos. At kung sasabihin mo sa kanila na sinisiyasat po ang salita ng Diyos at ikaw ay seryosong mag-aaral ng salita ng Diyos, palagay ko aasahan nilang may nalalaman kang kasagutan sa mga tanong na ito. Upang masagot po ang ilan sa mga tanong na ito, nais kong isalang-alang una po sa lahat ang tungkol sa mga sumulat sa salita ng Diyos. Sino ang sumulat ng salita ng Diyos? Nasabi ko po na ang Diyos mismo ang sumulat ng salita niya. Ano ang ibig nating sabihin sa pagtukoy natin na ang Diyos ang sumulat ng mga aklat na ito? Nasagot na po natin ito sa pamamagitan po ng paggamit ng salitang inspirasyon. Sa pamamagitan po ng inspirasyon, pinakilos ng Diyos ang mga tao upang isulat ang mga aklat na ito, kaya naman ang Diyos ang sumulat ng mga aklat na ito. May dalawang salita na dapat po nating maintindihan kung pag-uusapan natin ang tungkol sa pagsulat ng Diyos sa mga aklat na ito. Ang unang salita ay revelasyon, ang salitang tumutukoy sa lahat ng kaparaanan ng Diyos upang ipahayag ang katotohanan sa tao. Ipinapahayag po ng Diyos ang katotohanan sa tao sa pamamagitan po ng kalikasan. Personal din niyang ipinapahayag ang katotohanan sa atin sa pamamagitan po ng banal na espiritu. Ipinapahayag niya ang katotohanan sa atin
sa marami pong kaparaanan. Ang inspirasyon ay tumutukoy sa tinatawag na espesyal na pahayag ng mga teologo. Ang salita ng Diyos ay espesyal na pahayag ng Diyos. Mayroon itong simula, mayroon din itong katapusan. Sa loob po ng 1,600 mga taon, pinakilos ng Diyos ang mga taong ito upang isulat ang mga aklat na ito. Noong ika-70 taon, pagkalipas ng pagkamatay ni Kristo, noong isinulat ni Juan ang aklat ng pahayag at nang tuldukan niya ang pahayag na ito, sinabi niya na ang sino man na magdaragdag sa aklat na ito, idadagdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito, at binalaan din niya tayong huwag magtanggal ng anuman sa aklat na ito. At dito po natapos ang bukod-tanging kapahayagan. Ito ang espesyal na himala. Ito ang dahilan kung bakit tinawag itong espesyal o bukod-tanging kapahayagan. Kung minsan ang bagay na ito ay pinagmumulan po ng tanong gaya po nito, ang Diyos ba ay personal pa rin na nagpapahayag ng mga bagay-bagay? Personal pa bang nakikipag-usap sa akin ng Diyos? Oo naman. Kaya naman may tatanong ko ang ganito. Kung mayroong tinatawag na espesyal na pahayag, alin ang mas mahalaga? Pansariling pahayag o espesyal na pahayag? Naniniwala ako sa pansariling pahayag at naniniwala din ako sa espesyal na pahayag. Naniniwala ako ang espesyal na pahayag ay laging mas may kapangyarihan kaysa sa pansariling pahayag. Kung may lalapit sa aking pastor at magsasabing, iiwan ko ang aking asawa kung kilala siya ni Moises, tiyak na magkakaroon ng ibang kautusan. Napaka-imposible niya, iiwan ko na siya. Kung sasabihin ko sa kanya, matanong nga kita, nagtaksil ba siya sa iyo? Ang sagot nila ay, hindi, basta iiwan ko lamang siya. Ayaw ko na ng buhay may asawa. At kung sasabihin nila sa akin, sinabihan ako ng Diyos na iwan siya, magiging matatag ako sa aking paninindigan at sasabihin ko, hindi ka sinabihan ng Diyos ng ganyan. Dahil sa espesyal na pahayag, hindi ka pinapayagan ng Diyos na iwan mo ang asawa mo. Sinabi niyang manatili ka sa kanya. Tinatawag ito ng mga teologo na di pagkakabuwag ng relasyong mag-asawa. Ibig pong sabihin, ikaw ay nakatali na at di ka na makakaalis pa sa kalagayang iyan. Ito ang sinasabi ng espesyal na pahayag at ang pansariling pahayag ay hindi maaring maiba sa espesyal na pahayag. Labis akong naniniwala sa pansariling pahayag. Ngunit sa palagay ko ngayon, mayroon tayong mga paalala na dapat pong banggitin tungkol dito. Maging maingat po tayo sa pagsabi ng mga salitang sinabi ng Diyos sa akin. Madalas kapag sinasabi nating sinabi ng Diyos sa akin, hindi naman talaga siya nagsalita sa atin. Nais lang nating itaas ang ating pansariling opinyon. Naalala ko ilang taon na ang nakalipas nang kami ay nagpapatayo ng simbahan. Mayroon po kaming napakagandang plano hanggang sa kami ay kailangang mamili ng gagamiting kulay. Sa pamimili po ng kulay, doon na kami din nagkaisa. Pinipilit naming makapamili ng kulay para sa simbahan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang ideya kung ano ang nararapat. Nang pinag-uusapan na namin ito, may isang babae na isang dekorador ang nakipagkita sa akin isang gabi sa aming pagtitipon. May daladala siyang karpet na may mahabang hibla. Hindi niya sinabing, palagay ko maganda ang kulay na ito para sa sanktuaryo. Sinabi niya, sinabi sa akin ng Diyos na ganito dapat ang kulay. Hindi ako naniniwala na sinabi iyon ng Diyos sa kanya. Lagi kong di pinaniniwalaan sa tuwing sinasabi sa akin ng mga tao ang ganun. Sa palagay ko ay nais lamang niyang itaas ang kanyang opinyon. Kailangan po nating mag-ingat tungkol dito at maging maingat sa pagsasabing sinabi ng Diyos sa akin. Ang mahalagang bagay sa pagsasaalang-alang sa salitang pahayag at ng salitang inspirasyong ito, sa panahon po natin ngayon, naniniwala akong binibigyang diin ng mundo ang mga salitang gaya po ng rasyalismo, pangangatwiran, luhika at humanismo. Nang ikaw ay naging mananampalataya, hindi ka nawala sa katwiran o nawala ng pagmamahal sa sangkatauhan. Naniniwala akong ang kaibahan sa pagitan po ng isang mananampalataya na totoong naniniwala sa kasulatan, tunay na naniniwalang ito ay salita ng Diyos. At ng mga taong nakatuon lamang sa katwiran, luhika at rasyalismo at maging sa humanismong ito.
Minsan po ay inihahalili lang ng tao ang mga salitang katwiran, luhika at rasyonalismo para po sa salitang pahayag. Sinasabi po nila, di ko kailangan ang pahayag, mayroon akong pag-iisip. Naniniwala akong ang batayan ayon sa kasulatan upang malaman ang tama sa mali ay ang revelasyon o pahayag. Ito ang sinasabi natin ng isinulat ng Diyos ang mga aklat na ito. Sinasabi din po natin na sinulat ng mga tao ang mga aklat na ito. Tunay nga na ang mga aklat na ito ay sinulat ng mga tao. Ang mga taong ito ay mga hari, mangingisda, mga pastol, mga general, mga namumuno sa pamahalaan. Ang isa ay isang manggagamot. Ang isa ay isang maniningil ng buwis. Sila po ay iba't ibang uri ng mga tao. Kung pag-aaralan mo kung papaano pinagsama-sama ng mga taong ito ang salita ng Diyos, aayon ka sa isang manunulat na nagngangalang Dryden na nagtanong ng ganito, saan kung hindi mula sa langit na ang mga taong salat sa kakayahan na ipinanganak sa maraming kapanahunan mula sa iba't ibang panig ang makakapaghabi ng mga katotohanang magkakatugma o kung papaano o bakit sila nagkaisang dayain tayo ng kasinungalingan. Hindi pinansin ang kanilang paghihirap, binaliwala ang kanilang mga payo, gutom ang kanilang pakinabang at kamatayan ang kanilang gantimpala. Palagay ko po ito ay isang napakagandang tanong. Kung isasaalang-alang mo ang katotohanan isinulat ng mga tao, ang mga aklat na ito, kakailanganin mong magsaliksik at kumuha ng mga katunayan at impormasyon tungkol sa kung papaano nangyari ang himalang ito. Kalakip nito ang pagkuha mo ng kasagutan sa ilang mga tanong gaya ng iminumungkahi namin bilang halimbawa, ang pagpili ng mga aklat. Matutuklasan mo kung sasaliksikin mo na ang mga aklat ng Lumang Tipan ay pinili ng mga taong gaya ni Ezra na tinatawag na mga eskriba noong 100 taon pagkalipas ng kamatayan ni Kristo. Sa konseho po ng Hamnea, ang lahat ng ito ay napagkaisahan. Sa katunayan, ang mga aklat na ito ay napagsama-sama sa loob po ng 300 o 400 taon bago pa man ito nangyari. Ang mga aklat ng Bagong Tipan ay natipon at napili at pinag-isa noong 672 taon pagkatapos ng kamatayan ni Kristo, sa isa pang konseho na tinatawag na konseho ng Trulan. Sa kaso ng mga aklat ng Lumang Tipan, ang tila mahalagang bagay ay ang sumulat ng aklat at ang reputasyon nito bilang propeta o eskriba. Sa kaso po ng mga aklat ng Bagong Tipan, may pamantayan kung papaano sinusuri ang mga aklat na ito. Tinatawag itong kanon at ito ay may 3 bahagi. Ang 3 mga bahaging ito ay ganito. Ito bang aklat na ito ay isinulat ng isang apostol o malapit na nakasama ng isang apostol? Nagtataglay ba ito ng espiritual na katotohanan para sa pangangailangan ng isang mananampalataya? At lahat ba ay nagkakaisa tungkol sa mga bagay na ito? Ang mga aklat na ito ay maingat na pinili at inilagay sa Bagong Tipan. Maraming tao ang nagtatanong tungkol po sa tinatawag nating mga aklat ng Apokripos. Ang Apokripos ay pinili noong taong 546 sa panahon po ng Reformasyon at inilagay po sa kanon ng kasulatan ng Simbahang Katoliko Romano. Sa orihinal po na pamimili, ang mga aklat na ito ay hindi po napili. Isa pang bagay na kailangan mong pag-isipan sa pagsasaalang-alang mo sa kasaysayan po ng salita ng Diyos ay ang wikang ginamit sa pagsulat po nito. Alam nating lahat po ng Lumang Tipan ay naisulat sa wikang Hebreo at ang Bagong Tipan naman ay naisulat sa wikang Griego. Kung ikaw ay magiging isang ministro, kailangan mong matuto ng konting Hebreo at konting Griego dahil ang mga ito ay hindi po naisulat sa wikang Pilipino. Kaya naman madalas pinag-aaralan po ng mga dalubhasa sa salita ng Diyos ang mga orihinal na wikang ito. Isa pang kaisipan tungkol po sa kasaysayan ng salita ng Diyos ukol po sa mga sumulat nito ay ang preserbasyon o kaya ay pangangalaga. Isipin mo kung gaano katagal nang naisulat ang mga aklat na ito.
Ang mga aklat na ito ay kailangang maisalin at mapangalagaan. Maliwanag naman na wala na tayong mga orihinal na manuskrito dahil ang papel ay di naman na nagtatagal ng ganun kahabang panahon. Ngunit mayroon tayong maayos at magagandang mga kopya upang madala ang salita ng Diyos sa atin pong mga Pilipino. Kinakailangan po itong maisalin. Ang pagsasalin po ay may magandang kasaysayan. Palagay ko po ay makakatulong po kung titingnan natin ang kasaysayan nito sa encyclopedia para makita po natin kung papaano na isalin ang salita ng Diyos sa mga wika sa panahon po natin ngayon. Mayroon po akong kaibigan na may mataas na katungkulan sa gobyerno at siya po ay nakakilala kay Kristo ng medyo may edad na. Sumama siya sa ganitong pag-aaral. Natapos niya ang buong kurso gamit po ang audio tape. Nagkaroon siya ng mga tala at mga tapes. Habang sinisiyasat niya ang salita ng Diyos, kasama ko, nakikinig siya sa isang pastor sa isang malaking simbahan. Malalim siyang nagmasid habang siya ay nakikinig sa kasulatan linggo-linggo gamit po ang audio tapes at binabasa po ang salita ng Diyos sa unang pagkakataon sa buhay niya. At pagkatapos ay nakikinig siya sa kanyang pastor na ang sabi niya, ang ilan sa mga tao sa simbahan na nakakaalam ng salita ng Diyos ay hindi naniniwala sa salita ng Diyos at ang mga taong naniniwala sa salita ng Diyos ay walang nalalaman sa salita ng Diyos. Umabot siya sa ganitong konklusyon. Pinaniniwalaan ko ang salita ng Diyos at pag-aaralan ko ito. Nag-aral po siya sa seminaryo at tumapos po ng isang taong pag-aaral at ngayon naniniwala siya sa salita ng Diyos at alam niya ang nilalaman ng salita ng Diyos. Palagay ko po maganda ang kanyang obserbasyon. Isa pa pong mahalagang punto. Habang binabalikan po natin ang kasaysayan ng salita ng Diyos, ay ang tanong tungkol po sa inspirasyon. Paano mo malalaman na ang salita ng Diyos ay ang kinasihang salita ng Diyos? Naniniwala akong sinabi ni Jesus na mayroon lamang isang paraan para malaman ito. Sinabi niya, kung ang sinuman ay magpasyang gumawa, malalaman niya. Hindi mo mapapatunayan ang salita ng Diyos ay totoo sa pamamagitan po ng pag-aaral ng wikang Semitiko o sa mga pag-aaral po sa seminaryo. Mapapatunayan mo na totoo ang salita ng Diyos ayon kay Jesus kung lalapit ka sa salita ng Diyos na may kaloobang gawin ang sinasabi po nito. Kapag sinunod mo ang sinasabi nito, magbubunga ito ng malaking pagbabago sa iyong buhay at masasabi mong ito nga ay salita ng Diyos. Laging ganito po ang batayan ni Jesus. Nang makilala niya ang mga alagad, humarap siya sa kanila at nakita niyang sinusundan siya at sinabi niya, ano ang nais ninyo? O sinabi po nila, saan ka nakatira, guro? Laging ganito ang batayan ni Jesus. Nang makilala niya ang mga alagad, humarap siya sa kanila at nakita niyang sinusundan siya at sinabi niya, ano ang nais ninyo? Sinabi nila, saan ka nakatira, guro? At sinabi naman niya, hali kayo at tingnan ninyo. Sinasabi po na sumama sila at nakita nila ang tirahan niya at nakatira sila sa kanya. At alam na po natin ang karugtong ng kwento. Sinasabi na namatay sila para sa kanya dahil nakita nila ng buong puso silang magpasya na tanggapin ang paanyaya ni Jesus. Hali kayo at tingnan ninyo. Ganito po pinatunayan ni Jesus na ang salita niya ay ang salita ng Diyos. Sinabi niya, hali kayo at tingnan ninyo. Laging sinasabi ng mga matatalino ang ganito, kapag alam ko na, saka ako gagawa. Kapag naabot mo ako sa aking katalinuhan, saka ako kusang loob na susunod sa iyo. Abutin mo ang aking katalinuhan at ipagkakalob ko ng buong buo ang aking pagsunod sa iyo. Ngunit lagi pong sinasabi ni Jesus, hindi dapat ganyan. Isuko mo muna ang iyong kalooban at ang iyong kaisipan at mapapaniwala kung gagawin mo ito. Sinabi ni Jesus, malalaman mo. Sinasabi po ng mga tao sa matagal ng panahon, makita muna bago maniwala. Ngunit sinasabi ni Jesus at ng kasulatan sa atin, maniwala muna at iyong makikita. Sinabi po ni David, ako ay panghihinaan maliban na maniwala ako, makikita ko ang kabutihan ng Diyos sa mundo ng mga buhay. Ganito mo mapapatunayan na ang salita ng Diyos ay ang kinasihang salita ng Diyos.
kailangan mong buong pusong lumapit upang iyong makita. At habang ginagawa mo ito, magkaroon ka ng buong pusong pagsunod sa kalooban ng Diyos na naipahayag sa kasulatan. Ang paggawa sa kalooban ng Diyos na nahayag sa salita niya ay susundan ng pagkaalam o ganap na pagtanggap na ito nga ay tunay na salita ng Diyos. Muli, gaya po ni Jesus na nagbahagi ng mga katotohanan tungkol po sa kasulatan na nagbukas nito sa mga apostol, inaasahan ko po ng mga araling ito na ibinahagi ko sa inyo tungkol po sa kasulatan ay magbubukas ito sa inyo hindi lamang para maintindihan ninyo ito na mabuti, kundi upang baguhin ito ang inyong buhay. Ito lang ang sandali na mayroon po tayo. Napakalaga ng sandaling ito. Ipinapaalala ko sa inyo na maingat ninyong pag-aralan ang mga tanong at sauluhin ang talata sa salita ng Diyos na matatagpuan dito po sa aklat ng 2 Pedro, Kabanatang 1, talatang 21. Minimithi ko na makasama kang muli sa susunod nating pag-aaral ng salita ng Diyos. At hangad kong ganun din kaibigan ang iyong hangarin. Salamat sa iyong pagiging tapat na mag-aaral. Nag-uumpisa pa lamang tayo sa ating paglalakbay sa salita ng Diyos at may panahon pa para anyayahan mo ang iyong pamilya at mga kaibigan para samahan tayo sa ating pag-aaral. Ang halaga ng pag-aaral na ito ay walang hanggan habang tinutulungan kang matutunan at maipamuhay ang mga espiritual na katotohanan ng salita ng Diyos. Salamat sa pagplano mong samahan kami sa susunod na pagkakataon para sama-sama nating pag-aralan ang salita ng Diyos.